Oo nga, ano, mas maganda na siya, no, kaysa dito. Yung shot kasi, dito sa harap, ang daming space. Asan ba yung tubig? Nagsamagmat, baka naulag ta. Oan. Bagong series po tayo ngayon at tayo ay nagbabalik dito sa, dito sa Roxas, Isabela. At syempre, binalikan natin ang Xanadu. At kasama natin si Sir Tino Painor, ang Senior Technical Sales Agronomist ng Xanadu. At ngayon ay, di ba, ang sabi natin noon, nung unang series natin ay babalik kami para ipakita ulit yung next application ng Xanadu. Yes, sir. Sir, anong gagawin natin ngayon exactly? So, sa ngayon, nabanggit ni Sir Buds na babalik sila ngayon. Days, na siya, yung demo natin, 68 days after transplanting. 68 days after transplanting na. So, mag-apply po tayo ngayon ng Xanadu F3 na. Yes. Okay. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. This September, join us for a day of 6 panel discussions, exhibits, business socials, and dinner. Learn from agriculture's top experts and explore the ideal farming venture for you at Agribusiness Connect, happening at Elements at Centris, September 28, 2025. Doors open at 12 noon. Don't forget to register through the link in the video description box or simply message us on Agribusiness Facebook page. You may also text us at 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Meet the Agribusiness Connect panelists. Rice and corn, high-value crops and orchard, smart farming and precision agriculture, livestock and poultry, aquaculture, mechanized farm machineries. Exciting prizes and giveaways are waiting for you. Win a trip to Taiwan, made possible by B&G Travel and Tours Services. 2 lucky winners will be announced during the event. Win an Aralat Gala trip made possible by Inspired Learning Tours. Win exclusive gift certificates from Kiwami, Japanese Master Kitchen. Lucky winners will be announced at Agribusiness Connect. Don't miss it. Traveling anywhere around the world? Book with Mango Tours Houston for exclusive discounts. See you in Agribusiness Connect. Agribusiness Connect. Agriculture in full view. So nung pumunta tayo, ang ginamit natin ay F1. F1 pa lang yun noon, okay? So ang F1 ay para doon sa early vegetative stage, hindi ho ba? So tapos ang F2 ay para sa doon sa na yun, bali pagbubuntis. Oo. At ngayon, F3 para sa doon na sa panicle initiation. Pampadami na ng ano to. Pampadami, pampabigat pa ng bunga. Ayan. So F3 na tayo ngayon. Ngayon, pangalawang application ng F3. Ayan. Ito na ang last, sir. Last na, sir. Last application na ito. Okay, sir. So, ang kwan dyan, ang dosage niyan, bali 250 ml per knapsack sprayer. Sige, sir, gawin natin. Kuya Rudy, siya po ang caretaker ni Sir Bong Yang. Bali yung takal na yan, 100 ml yan. Ang isa niyan. So, dalawat kalahati. kalahati. Okay.
Yan. Nakita nyo yung fertilizer ay walang amoy. So ngayon, yung Sanadu kasi, pwede nating ihalo yung insecticide kasi compatible naman. Ito na to. Yes. So, insecticide. Sir, Ay, hello sir. ayan, pakilala naman natin si Sir nananahimik si Sir. Ako naman pala si Ian Mike Artates, AFT ng Northwest Isabela. Ano yung AFT? Ano yan? Agronomist Field Technician ng Northwest Isabela. Under ng Unagro. Okay. Itong produkto na to ay produkto ng Unagro. Yes sir. Ayan, okay. So, compatible siya sa Sanadu, sir. Yes, sir. Compatible po lahat po ng klase ng insecticide. So si Sir Ian, sila yung national distributor ng Sanadu sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Okay, ang Unagro. Okay, sir. So, ito imimix natin ngayon. Yes sir. Okay, paano po ang tamang mixing niyan, sir? Ang tamang proseso ng pagmixing dito, dapat una, i-shake muna natin ng maigi. At tapos, pag na-shake na natin, ikon na natin sa dosage niya. Ano naman ang tamang dosage nito, Ang tamang sir? dosage nito ay 25 ml per knapsack sprayer. Kalahati po ng, Kalahati niyan. makikita po natin dito, nandito po yung kanya, 25 ml lang. Oh, I Kalahati. see. Oh, sige. Yes, sir. So, kalahati tayo. Parang ano, Parang palapot. ano naman ang insektong pinapatay niyan? Ay, yun. Yung insekto naman na kayang-kayang patayin yan, kasi ang guerrilla natin ay isang systemic, contact, at stomach action. Kung saan pinapatay niya ang mga pesting, mga stem borer, rice bug, black bug, at mga itong leaf folder. Okay. Yun po yung kanyang mga pinapatay. Tapos, meron pa tayong ibang imimix. Yes sir. Ano naman to? Meron pa tayong imimix na si Supremacy. Supremacy. Si Supremacy, isang foliar fungicide. Foliar Systemic fungicide. Yes sir. Okay. Bakit kailangan natin mag-fungicide ngayon? Kasi sir, itong panahon natin na Medyo medyo nag-uulan-ulan. umulan, Ayan. kailangan ng tanim natin. Okay. Tsaka ang isa pa dyan, yung Supremacy, mas maganda kasi yan. Lalo sa mga sakit, kagaya ng mga neck rot, fungus, fungus, or Blight. prevention. Prevention. Mas maganda para ma-prevent natin yung mga sinasabi nating mga fungus saka bakterya. Ayan. Okay. Prevention is better than Than cure. cure. Yes. Okay, game. Ano naman ang dosage, sir? Ang dosis naman dyan, parehas din sa Guerrilla, 25 ml per knapsack sprayer. Okay, so kalahati din itong Kalahati, measurement. O, game, kuya. Parang mantika naman to. Kanina parang malapot na Parang gatas. gatas, sir. Ngayon, Parang mantika naman. Okay. Para hindi magkamali yung farmer, no? Paano ginagamit? Okay. So, ang next natin, lalagyan na tayo ng tubig. Ang tubig. Sige, sir. Normally, talaga, ang kuhanan ng tubig dito lang sa, ano rin, Repeat. Aripit. Open water. Aripit yung maliliit na kanal. Aripit ang tawag, tama. Repeat sa Ilocano. Sa Ilocano. Oh, ang ganda ng gloves eh. Yan, saka mask. Mask ka, kuya. Lubog si Ian dyan. Lubog siya, kataas oh. Ang lalaki pala ng palay. Kasama na natin ngayon si Ma'am Hazel Loreto Murphy. Hello, Ayan. masaganang araw. Siya po ang Executive Director ng Sanadu. Magandang umaga. Maraming salamat, buddy, sa Yes, ma'am. pag-imbita at pagsama sa akin. So at least nakita natin ngayon na ang heading stage ng palayan ni Sir Yeah, Bong. oo. At- Tapos natin dalawin dati. Yes, ma'am. At ang una-unang pagbaba ng sasakyan, nagulat ako. Tama yung sinabi ni Sir Tino noon na sabi niya, ito magandang nandun, pero eventually i-overtake niya itong ginamitan ng Sanadu. And exactly yun ang nakita natin, Yes, Sir Tino. So actually kasi noon
Kasi kung kukuha natin sa population density, talagang mas madalang. Pero makikita Nasa natin ano tayo, ngayon, no? 15 kilos ang ginamit na seeds sa Xanadu. Medyo dinamihan ng konti sa farmer's practice. Nasa 18 kilos. 18 kilos. So that's about 20% higher seeds sa farmer's practice. At ang ano doon, ang impressive doon, the same seeds, same date of planting. of planting. Kasi ito, zero granular, wala siyang puros liquid na abono kumpara dito. So ito yung farmer's practice, ito yung sa Xanadu. Pero mas matanda to o Parehas. Kaya lang kasi ang kwan dyan, diferensya dyan, mapapansin nyo mas kwan ano, population density yan. Mas makapal. Mas makapal sila. Kasi ang kwan dito noon, ito yung unang itinanim, nag-aalangan baka kulangin, so medyo kwan. Kaya nung dumating dito, medyo pinakapalan na ng Kinapalan. tanim. So ayun, daming punlang sobra. So ito sinunod nyo yung is this the proper distance? Kasi kwan Ito siya, yung proper distance. inbred siya, hindi siya hybrid. Oh, I see. Kasi pagka yung inbred, 1 to 2 lang yung kwan, hindi kagaya ng inbred na mas marami yung itutundos mo kumpara sa hybrid. Sorry, ano to? Hybrid? Inbred. Inbred. Triple 2 basa. No, Triple 2. triple 2. Inbred. Mag-ano nga tayo sa isang itsura? Sige nga, paano natin sasabihin doon sa audience natin na mas maganda to? Halimbawa, So yan, Tingin ko mapapansin sa- natin ano, yung puno niya mas matataba kumpara doon sa may makakapal. Mapino yung puno niya eh. Kumpara doon sa makapal. sige, magkuha nga tayo sa isang i-close upan natin, tapos mamaya mag-compare tayo doon sa kabila. So the same ano to, no? Binhi, Same Same variety, variety. Same variety. same date of planting. date of planting same. Ang difference, ito mas Xanadu. mas Xanadu ginamit, ito Granular. granular. Pero ito malayo yung distances. Ito Mas mas makapal yung tanim. makapal yung tanim. Yung population density na sinasabi natin. So ito ilang anong tawag doon? Pillar? Ilan yung tinanim natin? Dalawa. 2, 3. Tatlo. Dito, mas makonti. Dito ilan ang tinanim? Makikita yan sa sa bunga. Pagka Doon na. doon sa actual. Sa Kasi yield. sa yield siya makikita eh. harvest. Kasi meron yung makapal nga siyang tingnan na ganyan, pero Oo. yung buhay niya, hindi siya full. Productive. Hindi siya Hindi masyadong productive Oo. yung buhay. So, yun naman ang kwan. So, makikita natin doon sa actual na harvest kung kwan, kasi magtitimbang tayo diyan eh. Mm-mm. Kukunin natin yung average weight. Ano yun? Effect ng Xanadu? Effect Effect ng- ng tamang planting distance? Effect ng in-apply natin na Xanadu. Lalo yung F3. Yun ang maganda sa kwan. So, mas konti yung seeds, medyo nung umpisa nga, na parang akala mo iiwanan siya. Bam, sabi mo parang Fernando. Sabi nga ng mga FPJ. ibang users namin, ang Xanadu parang si FPJ. Bakit? Nagpapabugbog muna sa umpisa, tapos hahataw sa dulo. So ayan na si Xanadu humahataw na siya. Yeah. Ma'am, ano yung science behind? Bakit? Ano kasi yan eh, measured yung growth, everything is formulated and measured. And part yan sa pag-change ng ating mindset ng ating mga kasaka. Like halimbawa sa umpisa sa vegetative stage, yung mga naririnig namin mga observations, bakit pag Xanadu hindi masyadong mag-green? I think napag-usapan niyo yun dati. Gusto ng mga karamihan ng ating mga kasaka, gusto nila dapat green na green, umpisa pa lang. Like, ay hala, madilaw, yan. Lagyan natin, dagdagan pa natin ng nitrogen, ng urea. Pero actually, pag vegetative stage, si Xanadu, ang gusto niya, nasa number 2 or number 3 lang ng LCC. Measured siya para hindi lapitin ng insekto. So, ganun din, another parang change in mindset na tinatry namin i-achieve is yung pag napapansin mo, yan si Xanadu, di ba? Matirik, di ba? Matangkad, standing straight, kala mo sundalo. So, sometimes, ang tingin, dahil straight siya, mukha siyang manipis. So, akala nung mga ibang kasaka, pag hindi nilapitan, ay, kukonti ang tailors, bakit payat? Ganon. Kasi sanay sila na yung medyo floppy, parang siyang pom-pom na makapal. Mukha lang siyang manipis, pero actually, dahil matirik siya, kasi ang reason doon is mas matigas ang dahon, mas matibay din, mas resistant din sa mga peste. So,
Yan, makikita naman natin ang mga banderang dahon ay talagang makahaba. Sir Tino, ilang araw na yung nung pumunta tayo dito is the first or the second application ng F1? First, second. Bali, ay second. Second application ng F1. Second field application na yon kasi Ng F1 and F2, di ba? And then naglagay kayo ng F2, yun yung hindi natin na-cover. Na-cover. And then naglagay kayo ng F3 na first. Hindi naman na-cover. Tapos ngayon, Last spray na tayo. F3 na F3 na second, which is yung last application. So after Top dress. nito, complete na yung ating Complete na. fertilization program. So hihintay na tayo ng harvest season. Yes. Pero ang F3 kasi, yun na tinatawag nating yield booster. So alam niyo naman, ang Xanadu, isa yan sa may pinakamaraming types of nutrients. So we actually have 15 types of nutrients. We have the NPK, we have 7 micronutrients, and then we have 5 additives pa. So almost, that's total of 15. So ang F3, yan talaga yung formulated to increase the quantity, the weight, at saka pagandahin yung quality ng mga ng ating harvest. Yan yung pinakamataas ang zinc, pinakamataas ang potassium. So, yung mga observations ng mga aming mga users, nasabi nila na mas mataas ang field rate. So, pag binilang yan later on, mas maraming may laman kaysa walang laman. Tapos, pag after milling is yung breakage very low. So mas maraming buo. Mas recovery siya kumpara sa... mataas ang recovery rate. So, yun yung mga observation. At the same time, kasi di ba, isang, kumbaga, continuing benefit ni Xanadu is pampataas ng resistensya ng ating mga pananim. So, although last spraying na to, may pabaon na yan hanggang harvest. Kumbaga, may resistance builder na yan hanggang harvest. Ma'am, sir, kanina nag-mix tayo, no? Yes, sir. For the last application. And naglagay tayo ng ibang chemicals. Tama. Yung fungicide and insecticide. Yan kasi ang kainaman. Ginawa ni sir. Opo. Yun po ang kainaman ng ating produkto na si Xanadu. Pwedeng ihalo yung mga insecticide, fungicide. Ang ibang farmers kasi, ang kinuha nila yung makatipid sila sa trabaho. Yes, Kasi correct. ang kainaman yan, nakapataba na sila, naka-spray na sila. Sabay Then, na. Naka-spray na pa sila ng insecticide. Oo, sabay na. By the way, ito nga pala si Ian. Napakilala na ba siya kanina? Yes, Oo, yeah. So, yun, tipid siya sa labor at saka sa oras. Pero hindi yan typical ginagawa po, no? Yung imimix mo yung Yes. kayo lang ang foliar. Kayo lang ang You owe me liquid. 5 pesos. Kasi pag tinawag niyang foliar, ang Xanadu, liquid fertilizer Mali. kasi. Ma'am, sige ma'am, i-clarify 5 natin piso, yan. oo. Okay. Liquid fertilizer ang Xanadu, it's not foliar. Paki-explain, ma'am. Technically, all foliar fertilizers na available ngayon sa market, they're also liquid fertilizers. Okay. And technically, Xanadu can also be applied via foliar application. So foliar kasi, when you say foliar, it's really a method of application. Yun yung pinaka-common na way of applying Xanadu, katulad ng ginawa ngayon, in-spray. Pero pwede rin siyang gawing ground fertilizer. Pwede rin siyang i-apply sa ground, pwede siyang pang-drenching, pwede siyang diretso sa roots depending on the situation. Bakit ang tawag natin sa Xanadu Max Power ay liquid fertilizer? Kasi usually, pag sinabi mong foliar, ang impression or iniisip ng ating mga kasaka is supplement lang siya or additive. Pero Pangdagdag lang. Pangdagdag lang. Pag may extra budget ka, maglalagay ka ng foliar, ganyan. Pero si Xanadu kasi, hindi lang siya pandagdag. Main fertilizer source siya. Main fertilization source siya. So, kaya pwede mo siyang pamalit sa abono or sa granular fertilizer. Pwede siyang 100% na pamalit, pwede siyang reduction hanggang up to 80%. So, halimbawa, kung si kasaka dati gumagamit ng 10 sako abono, pwedeng 2 sako na lang. So, that's why. But kayang-kaya pa rin na 100% walang granular. Itong nakikita natin ngayon, ito po ay zero granular. Zero granular So, ito po ang to. ating proof na kaya from ng Xanadu na 100% siya lang ang fertilization source. So walang abonong nilagay dito. Walang basal, walang side dress, walang top dress. Sir Tino,
Gusto ko lang malaman, kasi ako talagang nagulat ako na yung sinasabi mo ay nagkatotoo, no? Na ang liliit nito noon, tapos ang bulas-bulas nung kabila, and then eventually, ito nakita natin, nagbago. Yes. Yung mga tao dito, yung mga farmers na dumadaan, anong reaction nila, sir? So yun, maraming dumadaan na farmers dito, nakita nila noon na mas kukunti yung nailagay na tundos dito sa may Xanadu kumpara doon sa farmers practice. So ngayon, nakita naman nila yung ebidensya na talagang mas maraming ibinigay na healer. So yun. Anong sabi nila? So yun, nagugulat sila, pwede palang zero granular. Pwede palang liquid na puros spray pala. So yun, aware sila, kaya pwede naming kandakan ito ng field tour. Kanina nga sayang andito si Kuya, may farmer dito na andyan lang siya, nakatambay, tapos kunikwento niya na parang ino-observe, taga rito siya. Inaabangan nga namin to, inoobserbahan namin kasi nabalitaan namin na walang nilagay na abono. So hinihintay talaga nila, nagulat din sila na humabol. Wow. So ang maganda dito is pag si Xanadu kaya nga niyang maging pamalit sa granular na fertilizer. Alam naman natin na napakamahal ngayon ng abono. So yung total fertilization cost ni farmer, mas napapababa per hectare. Okay. Na hindi nakukompromiso ang ating harvest. Nakita naman natin, sabay tinanim, pareho silang 222. Kita natin na mas mabulas na at mas marami ng mga butil ang ating Xanadu rice field. At the same time, although inorganic si Xanadu, pero ang Xanadu sumusuporta sa sustainable farming. Bakit? Kasi wala siyang ingredients or walang laman na pwedeng makasira sa kalikasan. So 100% non-toxic, biodegradable, food safe. Okay. So pag ang ating mga kasaka nababawasan or totally natatanggal yung paggamit ng granular fertilizers na may mga components na medyo it takes matagal ang pagbabiodegradate. Actually, almost non-biodegradable nga. So, pag nababawasan or halos totally natatanggal yung factor na yon, ang ating mga lupa nakakapagpahinga. Kasi di ba, I'm sure, Buddy, alam mo kung gaano katindi na yung damage ng ating mga agricultural lands. According to PSA, parang 84%, I believe, is already damaged to a certain degree. So, kailangan talaga ng ating mga lupa mag-rehabilitate. So, that's the first step, is to remove yung factor na, So, Ma'am Hazel, so talagang ang nakakasira ng lupa ay yung linalagay para magawa yung granular. The binders, yes. The binders. The binders. They have, may mga ingredients kasi yan na hindi nagba-biodegrade. It takes centuries to biodegrade. So, na-stuck lang siya sa topsoil or sometimes nawawash out kung malapit sa ilog, napupunta sa ilog and all. So, kaya kung napapansin nyo, every cropping, pagbungkal, pag nagbungkal, palalim ng palalim. Kasi yung ibabaw niya is hindi na soil. Yon. Okay. Pwede ba nating, sir, lapitan yung comparison natin ulit dati para lang makita natin yung performance sa Xanadu? Ayan, mga nakikita-kita yung mga farmers dumadaan dito. Ayan. Kala namin pare-parehas yan. Ang ginamit. Yun pala, iba pala yun. Palagi kong tinatanong kung anong ginamit niya. Wala daw abuno na ginamit dito, yan lang yung Xanadu. Oo. Anong sabi niya nung una? Hindi kayo maniwala? Akala ko, sir, parang hindi insan, kunak. Ang sabi ko. Makita mo ito insan ba pagdating ng yung panahon. Yan, nakita ko talagang maganda. Sabi daw nung una, parang ang reaction ni sir, parang para naman yan hindi totoo. Pero sabi daw ni Sir Rudy, ay insan, tingnan mo later on, makikita mo ang difference. Ayan nga yan. Humahataw na si FPJ.
Bilang isang farmer, ma'am, Mm. talagang maganda. Maganda. Oo. Kumbinsido ka na posible pala na liquid fertilizer lang gagawin. Yes, ma'am. Gagamitin. Yes, ma'am. Mm. Talagang bilang matandang magsasaka, matanda na. Sir, Kumbinsido ako, oo. sinabi mo, ikaw yung matandang magsasaka, ikaw yung to see is to believe. Yung pating jakita. Ikaw yon. Siyempre, Nasina niya. oo. Nakita mo na. Oo. Oo. Siyempre, bilang Pilipino, ganyan tayo, sir. Pag wala kang nakitang ebidensya, parang hindi ka maniniwala. Pero pag Ngayon, nakita mo na, Ngayon, sir, anong masasabi nyo? talaga maganda. Baka sa susunod gagawa. Ito na ang gagamitin niya. Oo, di ba? So, yun. Yeah. Ano lang po yan? Sa isang hectare to, no, Yes, Tino? ma'am. Ang ginamit lang yan, dyan, from seed bed up to today. Yes, Ngayon kasi yung last application na natin, 10 litro lang po, yun na po yun. Isang hectare. Walang abono. Walang pataba. Pati yung sabi ni insan ko noon, yung pati yung kwansan, yung pagpunla, maganda yung ginamit ko. Sabi ko. Sa F1 pa lang, sa Sa seedbed pa lang, seedbed. may application na ng F1. Ano yun Okay. 3 days before Pooling. pooling para to prepare yung halaman sa stress ng transplanting. Ang nakita ko pa, ma'am, yung Disyembre, gagamit din ng insecticide yun. Yun, kahit spray ka ng spray, ang dami pa rin insekto kasi may balbalkot. Folder. Oo, na leaf folder nga daw yung kabila. Opo, ma'am. Oo. Yeah. Ito, makita naman natin talagang maganda. Yeah. So, willing kang gumamit sa susunod na sakahan. Talaga, sir, Wen. Yun. So, maraming salamat, sir. Na-appreciate mo yung aming paghihirap. Kasi mahal na ang synthetic. Ah. Hindi naman natin sabihin na talaga perfect yung ito. Pag pinagkumpira mo sa synthetic at saka itong ginagamit Sana natin ngayon, mas maganda to. Mas maganda. Mas mura na siya na hindi mo binibitin yung sustansya na binibigay mo sa iyong mga pananim. At the same time, alaga pa yung yung pinag-usapan namin, alaga pa yung lupa. Saka actually, di ba mas madali pong magdala ng backpack spray kaysa isang sakong abono, di ba? Paano, ma'am, yung bukid niya nasa gitna, mahihirapan daw siya magbuhat. Di ba? Mas madaling magdala ng backpack spray kaysa Kasi ilang magsabog. litro, dadalhin niya sa gitna ng kabukiran niya. Oo. Oo. Yeah. Ayan, ang galing. Parang ambush interview lang to. Bigla na lang Hindi to dumating si... scripted, bigla na lang tumating Palagi akong dumadaan dito kasi yung tumana ko nandyan. Apo. Araw-araw akong dumadaan dito kasi ang tumana ko nandyan, Ampalaya, Okay, may mga gulay ka rin. Subukan mo rin sa gulay. Ay, pwede rin sa gulay, ma'am. Ay, opo. Kwento lang po sa amin kanina ni Kuya. All crops po. Pwede sa gulay. Ayan na po si Tino. Dito po ako. Turuan ka niya mamaya. Tumawag lang kayo at sigurado, in 1 minute, nandun na ako sa inyo. Pag na-late, may libreng sample. Pero pag gumanda ang meron naman akong libreng pang-ulam, di ba? Actually, hindi to scripted. Dumating na lang siya. Kanina, meron ding isa tayong kasaka na hindi ko na nakausap, sayang nga pero naka-red siya. So, hindi ikaw yun kasi nakapula siya. Yan, tapos meron siyang pispan. Ganun din, nakatambay sila dyan kasi para siyang parang si Kuya. Ano nga pang pangalan mo? Leo, ma'am. Parang Sir si Kuya Leo. Marquez po. Yeah, Marquez. si Sir Leo Marquez na inoobserbahan, hinihintay nila kasi nga nabalitaan nilang walang abono. So, ang bilis din kumalat ang good news, ano? Oo, yeah. Kasi nakikita nila zero granular. Kasi ayaw nila. Katunayan nga yung talon dyan ako ngayon, italang bangir na. Oo, yung one daw po. Yung bukid daw ng anak niya, dyan lang. Po sa kabila. So, ilang hektarya po ba yung ating sinasaka, kuya? Isang hektarya lang po. Tapos sa mga anak nyo? Bali, yung anak ko, bali 3 hektarya. Hektarya. So, okay. So, hopefully, makagamit kayo ng sana doon next season. Oo nga. Baka, talaga. Wag baka siguro. Dapat. Tingnan nyo. Nakita nyo na yung epekto. Tingnan Yan natin na yung, sa... ano. Ang hinihintay lang natin yung ani. Ayan. Oo, yan. Okay. Babalik tayo dyan pagdating sa harvest. Sir, ilang days pa before ani to? 1 to 1 to 115 days, mga hanggang kwanto.
September 20. September 20. Harvest na yan. Pero bantayan mo kasi early maturity tayo. Yes, ma'am. Baka earlier pa. Yeah. In 2 weeks time. 2-3 Yun weeks. yung isang observation sa sa Xanadu. Averagely, napapaaga niya yung maturity by So yung 7 to 10 days. yung actual na result dito, makikita natin doon sa farmers practice. Mga 70% pa lang yung nakalabas na bunga, pero itong ating Xanadu nasa 90% na siya. Yeah. So ito, pakita natin. So this one is 68 days after. Yes, ma'am. 68 days, 68 days. after transplanting. Meron akong ano dito. 68 days. Okay. Pwede mo ba nating puntahan yung, yung 68 comparison days natin? after transplanting. So 68 days din yon, pero para ipakita natin yung difference. So ito yung comparison natin, parehas na binhi, parehas na Date of planting. date of planting which is nung June 20, 2025. Parehas na owner, si Sir Bong Yang. Yan, at ito yung difference niya. Ito yung sinasabi namin kanina na nung unang punta tayo dito, makikita nyo naman, papakita natin yung lumang video natin, yung first series natin, na ito ay sobrang lago at ito ay maliliit. Pero tingnan nyo naman ang difference ngayon. So ayan, itatapat lang po natin siya. Mapapansin natin na nakatapat siya sa 3. So pasado siya doon sa dami na in-apply natin na nitrogen. Oh, I Okay. see. So yun, so tamang-tama lang yung kulay niya. Pakita natin ganito, sir. So yan. Kapag tinignan mo nga, halos pupunta pa siya sa 4 eh. Oh. Oo, yan. Pwede pa siya sa 4. Which is, kwan naman sir, talagang itong dalawa na to. Ang good dyan is 3 and 4. 3 and 4. Ang good. Ang 2, ibig sabihin kulang. Kulang sa nitrogen. Meron siyang Yung 5, sobra. Sobra. Sobra sa nitrogen. So F3 na yung next na pagkikita natin. Sir. Ayun, makikita na natin yun. Kita na ng difference ito ngayon. Itong 100% Xanadu Farmers practice. versus farmers practice. Sa ngayon, kung titingnan mo, parang malagong-malago to kasi makapal yung Yung pagtanim. population density niya. Yung population density. Pero, pagbalik natin, makikita na natin ang difference nitong dalawa. Pero sa color chart, pasado to eh. So at saka mapapansin natin, yung lumabas na butil, yung bunga, mas maraming lumabas dito sa Xanadu kumpara dito sa traditional. Tsaka mas mahaba yung mga uhay. Tsaka mapapansin natin, yung plug leaf ng nagamitan ng Xanadu, wala siyang tama ng leaf folder. Kumpara dito, makikita naman natin na talagang tinamaan. Kita ho ba yun Turo mo tama? yung leaf folder. So yun, Hello sir, Sir Bong, dito ka na sir. Ayan, Sorry, sa Sir Malaysia. Bong, Hazel po. Thank you po for having us. Sir, dito ka sir. Yes sir. tatamaan siya ng leaf folder. Pakita nga natin yung tama ng leaf folder, sir, kung kaya ipakita. Kuha tayo ng sample lang ng dahon. Thank you po, sir. Thank you for allowing us to do this. Okay naman. Hindi ako nakapunod. Kailangan natin i-promote dahil magandang makatulong sa mga kapatid na farmers. Yes po. Ayan. So actually, ito yung farmers practice. Makikita natin, ito yung sinasabi nating leaf folder. Makikita natin ito. meron pa siyang dumi ng ng leaf folder. So sinyalis yan na may uod. So yun, kasi makikita natin na berdeng-berdeng masyado. Hindi kagaya ng Xanadu, bago lumabas yung butil niya, medyo kwan siya. Yellow. Tama lang yung pagka-green niya, hindi dark Hindi green. siya dark green. So sakto lang yung naibigay na nutriheno na yung mga nutrient na binigay ni Xanadu. Ito rin po yung, di ba meron tayong Leaf folder chart. yung chart. Yung LCC. LCC pinakita natin. Pinag-usapan niya yun, di ba? Last time na pag masyadong green, naalala ko in-explain ni Dennis ng Unagro na hindi rin maganda yon kasi nga nagiging lapitin ng peste. Susceptible sa insects. So, kuha naman tayo ng nagpakita natin yung Sir Tino, kuha ng sample ng dahon dito sa ginamitan ng Xanadu. Pero parehas dito, Sir Bong, parehas ginamitan ng insecticide. Yeah.
Pag nag-apply ng Sanado, foliar, nahalo na namin. Nakamix na. And the same insecticide yung ginagamit namin. The same Preventive insecticide. Same. Preventive na kasi magkalapit eh. Kalapit. So yung application lang ng fertilizer, magkaiba. Yung fertilizer lang magkaiba. Dennis! Sir Dennis, halika na. Join ka dito. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.